At tayo po minamahal ay darako na po sa pinakamahalagang bahagi po natin pananagawain. Ito po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Tayo po lahat ay may tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos at ang buong pagkakataon po aking binibigay sa ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved preacher, Brother Roger, Rito. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa matamis at banal presensya, yung pinadama sa basamin. Maraming salamat, Malapit noon sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga joyful soul and songs, sa mga patotoo. Nagpapatunay ng ikaw ang Diyos na may malahat sa pagbibigay sa awitin ng choir. Salamat para Pinoon sa pagkilos sa mga kaligitnaan, sa mga awiting yung nalangisan at mga tugtugin. Sa bibigay, salamat sa mga anak ko yung matatapat. At sa pag-aaral salita, Malapit ni Jesus, kung magpala, sa ganakin lang akong magawa, umasa naman ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor, bless us again, bless us once again, Lord, to your word. Aming sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa bilib and doubts, kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. The King of Kings and the Lord of Lords, I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin lahat mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal, magandang hapon. Purihin po ang ating mga Pinoon. Kindly, pakibasa Psalms 55, verse 16 up to 17. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 55, ang talata po 16 hanggang talatang 17. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon sa hapon at sa umaga at sa tanghalian. Tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Luke chapter 18, verse 1. Pakisundan muna natin. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. We know for a fact that we are in the end times. Ulit-ulit natin sinasabi, minamahal, because all the prophecy, thousands and hundreds of years ago, are now being fulfilled in our time, in our generation. Kaya nga, napakahalaga yun na mahal na alam natin ang ating gagawin. Ang pinagbibili ng ating mahal na Jesus para maging ang mga Kristiyano ay laging handa at matagumpay, laging manalangin. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? So we have to know the elements of prayer. Mayroon mga mayroon mga kasama, mayroon mga elemento ang pananalangin. Sabi nga sa binasa natin, as for me, I will call upon God and the Lord shall save me. Pag sinabing tumawag sa Diyos, sabi ni David, para sa akin, tatawag ako sa Panginoon, sa Diyos. And the Lord shall save me. Pag sinabing tumawag, that is prayer. Amen?
Calling upon the Lord is praying to the Lord. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kailangan, dapat malaman natin yan. Kung wala tayong prayer, prayerless, walang prayer na Christian, he is powerless. This church, mahal, 1983, nandito na po ako sa gawain ito, sa kahabagan. Mula 1983, up to this point in time, wala pong tigil ang pananalangin. Yan pong tinuro ng ating beloved parents in the Lord. And this church was born with great prayer. Sana wala kayo dito, minamahal. Kung walang nanalangin ng lubos sa ating mga pastor, he fasted and prayed day and night. So malinaw, the church was born because of prayer. This church, ito mong iglesia ito, pinanganak dahil sa pananalangin. I am one of the thousands of witnesses. Magpapatunay, kasama namin mga pastor, araw at gabi. At ating mga pastor, halos gabi-gabi yan, hindi natutulog yan. Nakita ko ang sekreto sa tagumpay ng isang gawain. Pinakita ng tunay na nalagisan ng Diyos. Hindi sa pagtaas ng tao. Ating mga pastor, pag nanalangin, halos hindi natutulog, araw at gabi. Kaya pinagpala tayo, we are in the truth. The Lord reveals His truth to the church of Jesus Christ. Alam mo sa Banasulatan, God hides and reveals the truth. Ang Diyos sa Biblia, maraming katotohanan na nakatago dyan. But He reveals the truth. Siya ay nagtatago, ngunit siya ay nagpapahayag ng katotohanan. Nakatago sa Biblia ang katotohanan, but it would be revealed to those who seek diligently by prayer. Yan po nangyari sa ating mga pastor. Bakit pinahayag ang katotohanan? Marami mga nag-aral sa mga Bible colleges, nagsunog ng mga kilay sa mga Bible colleges, sa mga Bible school. Okay, they have all the knowledge of the Word of God, but only head knowledge. Puro lamang kaalaman sa head knowledge, kaalaman pang tao lang. Anybody can read, can study the Word of God, but through revelation comes by instant prayer. Ang tunay na kapahayagan ng salita ng Diyos ay makukuha lamang sa matinding pananalangin. Amen? At yan po ang nangyari dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Dahil sa matinding pananalangin at mga pastor, lalo pag may gawain, ang mga pastor sabi na, minsan matulog siya, 1 hour, pinakamahaba, 2 hours. Lalo pag may mga krusada, mga pastor, halos hindi natutulog yan. I am number 1 witness dahil kasama namin mga pastor for how many years? Matutulog kami, magigising ka sa gabi, madaling ka sa madaling araw, marinig mo mga pastor, mapalakpak, nagpupuri. Kaya hindi ka taka-taka ng gawain ito, tunay na sinasamahan ng ating mga lapad. Kaya dito, sabi ni David, 55:17, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Gabi, umaga, tanghali, siya'y nananalangin sa ating malapit. Anytime na gusto mo, malaya ka manalangin. Walang pinipiling oras. Amen? Mas maganda nga, nagpupuyat ka. In fact, sinabi ng Panginoon, watch and pray that you may not enter into temptation. Diba? Nasa Biblia na babasa natin. Magbantay kayo, magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Nakababasa lang natin 18 ng Lucas verse 1, na ang mga tao ay laging manalangin at hindi manlupaypay. Kasi marami kasi nang nag-uusig sa gawain na natin, o gawain naman na Pinoy, may nag-uusig.
Sa mga probinsya, binabato tayo. Sabi niya, bakit nanggugulo kayo? Bakit kami natutulog kayo na maingay kayo? Kaya binabato yung gawain natin noong araw. Sabi, bakit hindi kayo natutulog? Bakit may mga nagpupuyat kayo? Bakit? Ang Diyos naman maintindihan kayo. Bakit? Hindi nila naintindihan ang mahal na Panginoon. Hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Maintindihan naman tayo ng Diyos. Kailangan matulog din tayo. Hindi naman pinagbawal. Dapat matulog ka talaga. Pero may mga instances na kailangan magpuyat ka. Di ba? In fact, sinabi niyan sa Psalms. Basahin mo natin yung awit 127 verse 2 na ang Diyos ay nagbibigay ng tulog sa kanyang mga beloved. Nakasulat sa Biblia yan. Psalms 127 verse 2. Pakibasa. Mga awit, kapitulo po 127, versikulo po 2. Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibagong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan, sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Amen. Ito, ginagamit na talata ito ng mga Kristiyanong tamad magpuyat. Yung ayaw magpuyat, ayaw magsakripisyo. Sabi, tingnan mo, sinabi ng Biblia, kailangan daw, it is vain for you to rise up early and to set up late, to eat the bread of sorrows. For so He giveth His beloved sleep. Sapagkat binibigyan ng Diyos ang kanyang mga iniibig ng tulog. Itong ginagamit na talata ng mga umiiwas sa pagpupuyat, sa pagsacrifice. Kaso ang Biblia makapal, minamahal. Amen? Sabi nga, study to show thyself approved unto God. Sinabi ng Biblia, mag-aral ka para pakita mo na ikaw ay Diyos, ikaw ay aprobado sa harapan ng Diyos. We have to study the Word of God. Ang kapal ng Biblia. You cannot interpret a verse without reading all the Word of God. Hindi mo natin pwede interpret isang talata na yun lang. Kailangan basahin mo lahat ang buong Biblia bago bigyan ng tamang interpretation. Magkakamali tayo kung isang talata lang, yun lang titinan natin. We have to read all the scriptures. Kasi pag hindi natin gagawin yan, magkakamali tayo ng pag-unawa. Di ba sa Biblia, sabi ng Juan, sabi naman ng Panginoon, ipapadala ko ang aking Holy Spirit pag ako'y umakyat sa langit. Nandiyan sa Juan yan. At sinabi sa ibang talata, ang Ama ay ipapadala ang kanyang banal na Espiritu. Tignan mo? Kung isang bersikulo lang, sabi, hindi natin malalaman na si Jesus Christ pala at yung Ama ay isa lang pala. Amen? Sabi ni Jesus Christ, I will send my Holy Spirit. Sabi sa ibang talata, God the Father will send the Holy Spirit. Tignan mo? Kung hindi mo basahin lahat, akala mo, yung Ama sa si Jesus Christ, akala mo, magkaiba. Pero kung basahin mo lahat, lumalabas, si Jesus Christ at ang God the Father ay isa lang. Amen? Marami kasi nangangaral all over the world, iba raw ang Ama, iba si Jesus Christ, iba ang Holy Spirit. Pero nag-aral sa mga Bible colleges sa mga yan. Nagsunog ng mga kilay yan, katakot-takot ng mga diploma sa mga paaralan ng Biblia, pero ang paningin sa Diyos tatlo. Pero kung basahin mo yung Biblia, isa lang talaga ang Diyos. Yung sinabi dyan, sabihin na siya natin, ito yung ginagamit ng mga palusot, ng mga tamad magpuyat. Tamad mag-sacrifice. Mag-sacrifice. Hindi, kasi ang Biblia makapal. Makapal ang Biblia. Basahin natin. Proverbs 20 verse 13. Pakibasa.
Dito po sa Kawikaan, Kapitulo po 20, ang talata po ay 13, minamahal. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mapupusog ka ng tinapay. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Alam mo, huwag mo raw ibigin ang pagtulog. O paano ngayon yan? Nakakabanggaan ba ang salita ng Diyos? Huwag mo raw ibigin ang pagtulog, baka maghirap ka. Yung mga tao mahirap, malagi natutulog, sabi ng Biblia, baka raw maghirap ka. Idilat mo ang iyong mata at mapupuno ka ng pagkain. Amen ba? Mahal? Ang sabi sa Psalms 127, ang Diyos daw nagbibigay ng tulog. Kailangan, timbangin mo anong ibig sabihin. Ibig sabihin, iba kasi hindi nakakatulog dahil may problema. Ang Diyos nagbibigay ng tulog. Kahit may problema ka, dapat hindi yung dahilan para hindi ka makatulog. Malapagan natin, malapagan. Amen? Kasi sabi ng iba kasi, ibang mga churches, sabi nila, yung mga taga-usig sa atin, kasi sa probinsya, binabato kami, ano ba klase kayo? Gabi hanggang umaga, nagpupuri kayo. Baka, lampas ng pasa na kayo sa langit yan. Sabi natin mga pastor, di ba na lumampas sa langit? Kasi pag bumagsak, langit pa din. Di ba? Paano kung hindi ka lumampas sa langit? Di ba na bumagsak, langit pa rin? Kung kapusin ka, di ba? Yun ang ibig sabihin. Hindi na, no need to worry, no need to worry about your sorrows. Sobrang malungkot ka, hindi ka na makatulog. Tulugan mo. Wag mong, kung kailangan matulog ka. Pero may mga time na kailangan mong magpuyat para manalangin sa malapit. Let us divide the Word of God rightly. Hati-hati na salita ng Diyos natin ng tama. Ano sa Biblia yan? Ang sabi sa Proverbs, huwag mong ibigin ang tulog. Tignan mo? Tapos sasabihin ng iba, hindi na kailangan magpuyat kasi ang Diyos nagbibigay ng tulog. Wrong interpretation. Ang sabi ng Biblia, huwag mo ibigin ang tulog. Ibig sabihin ng binasa 127 ng Psalms, huwag maging dahilan ng problema mo para hindi ka makatulog. Yun ang meaning. Amen? Pero hindi sabihin na huwag ka na magpuyat. Hindi. Kailangan mo magpuyat para manalangin sa mahal na Panginoon. Iba nga, mayroon pa mga pamahiin ng ibang mga tao. Mayroon pang pamahiin. Huwag kang manalangin pag madaling araw. Kasi ang mga demonyo, marami pag madaling araw. Ha? Saan nakasulat yan? Saan mababasa sa Biblia? Huwag ka rin manalangin madaling araw kasi ang mga demonyo dumadami pag madaling araw. Malakas daw yung demonyo. Ha, malakas. Bakit mahina sa pag hindi madaling araw? Ang kapangyarihan ng demonyo hindi nagbabago. Araw o tanghali, demonyo pa rin yan. Hindi nababago yan. Ayaw ko ba nagpapaniwala yung iba sa mga pamahiin? Let's stick to the Word of God. Nandito ang katotohanan sa salita ng Diyos. Wala sa mga sabi-sabi. Kung ang paniniwala mo, malakas daw ang demonyo sa madaling araw, di lalo ka manalangin kasi malakas pala sa madaling araw. Kaya sabi ba, huwag ka manalangin kasi masyadong malakas ang demonyo sa madaling araw. Di lalo ka manalangin kasi malakas nga siya. Baliktad. Huwag ka rin manalangin. Ibig sabihin, takot ka sa demonyo. Huwag ka manalangin kasi sobrang power ang demonyo sa madaling araw. Huwag ka manalangin, baka matalo. Ayun ang meaning. Iba mga sabi, ang demonyo raw malakas kasi mga Kristiyano tulog. Mga pamahiin lang yan. Mga sabi-sabi lang yan. Sa Biblia, pag tunay kang anak ng Diyos, minamahal, matuwid ka naglilingkod sa mga Pinoon, tulog ka o gising, hindi ka kaya talunin ng demonyo. Amen? Whether you are awake or asleep, the devil cannot touch you. Why? You are with power. Jesus is in you. Jesus is power. Jesus is God. Jesus, the Almighty God. Ang mahalaga sa atin,
lagi kang naglilingkod ng totoo sa malapit. Miwalay ka sa kasalanan. Lumayo ka sa sistema ng mundo na ito. Do not follow the system of the world because the world is so corrupt. Believe, separate the world. Miwalay ka sa kasalanan. Mamuhay ka na may kabanalan para magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Paniwala sa mga sabi-sabi naman. Madaling araw, malakas ang demonyo. Malakas na yung demonyo sa madaling araw. Ang demonyo, hindi natutulog yan. Laging malakas yan. Pero pag si Jesus na sa'yo, tunong Kristiyano ka, mas malakas yung sumasayo. Greater he that is in us, greater is he that is in us than he that is in the world. At sa Biblia ba yan? Nakasulat yan. Mas makapangyarihan yung nasa atin kisa nasa sanlibutan. Sino tinutukoy sanlibutan, nasa sanlibutan? Si Satanas. He is the God of this world. Siya ang Diyos sa sanlibutan. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos ng buong universe. Jesus is greater than Satan. Jesus, greater is he that is in us than he that is in the world. Kung hindi mo papaniwala doon sa huwag kayo manalangin pag madaling araw, kaya demonyo malakas. Kayo mapapaniwala. Magawa-gawa lang ng mga taong magulo ang isip. Malikot ang kaisipan. Believe the word of God para pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. So sabi ni David, gabi, morning, tanghali, nananalangin siya. Oh. Morning, oh. Ano bang morning? Ano bang morning? Pag lumampas ka na ng 12 o'clock sa ating gabi, morning na yan. Sabi, bawal daw manalangin. Wala raw sa Biblia manalangin ng madaling araw. Ito, ang kababasa lang natin. Si David nanalangin, morning, umaga, tanghali, hating gabi. Ayan, noon, tanghali, umaga. Ayan, kababasa natin kanina. Di ba? Evening, morning, and noon. Nalangin sa gabi at saka morning. At saka noon, tanghali. Pag lumampas ka na 12 o'clock, alauna ng gabi, umaga na po yan. Halapahan natin, mahal na Panginoon. Di ba? Kasi yung orasan natin, mayroon mo tatawag dyan na the fourth watch of the night. Yung orasan natin, ang tawag dyan, fourth watch of the night. Mayroon fourth watch of the day. Pag lumampas ka na dyan sa alas 12, that is morning. Papunta ka na sa morning. Kaya paano sinasabi mo na bawal manalangin sa madaling araw? Baka ikaw lang gusto mo. Gusto mo matulog ka. Wag mong bagbawalan yung gusto magpuyat. Gusto mo matulog, gusto mo huwag ka na magising eh. Kung gusto mo walang mababawal sa'yo. Pero yung mga gusto magpuyat, huwag mong pigilan dahil yan ang susi ng malaking kapangyarihan. If you watch and pray, you will be endued with power. Mga pastor, magangaral, simple lang. Bakit ang mga daming kaluluwa lumalapit? Bakit? Wala naman salita eh. Grabe ang prayer. Nagpupuyat, nagayuno. Amen? Wala naman sa salita yan. Walang debate. Ayan, dami sa television, kagaling mag-debate. Puro debate. Yung mga membro nila, yung mga nagbabago. Pero dito, bakit? Walang debate. Puro sakripisyo, pag-ibig, mananalangin. Maraming tao, binago ng ating malapit. Yan ang sa Biblia. Yan ang sa Biblia. Kaya, huwag daw natin ibigin ang pagtulog, baka tayo maghirap. Yan, promise ka, babasa lang natin. Love not to sleep, lest thou come to poverty. Baka ka raw maghirap. Dalawa ibig sabihin yan. Baka maghirap ka sa spiritual, baka maghirap ka sa material. Physical. Maghirap ka sa physical, o maghirap ka sa spiritual. Kasi, mahal na mahal ang pagtulog eh. Halimbawa, mayroong kainan. Halimbawa lang may kainan.
itulog ka. Pagising mo, anong kakainin mo? Di tira-tira. Di ba? Oh, ganun yun. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka maghirap ka. Gusto mo masenso? Gusto mo masenso sa physical, then spiritual? Huwag mo ibigin ang tulog. Kung hindi mo sabihin, huwag ka na matulog, matutulog ka rin. Pero there would be a times that you will be awake. May mga time na lagi kang gising. Pag lagi kang gising, nagpupuyat para manalangin, matindi ang pagpapala sa iyo ng ating mga. Lagi mong kasama ang power ng ating mga Panginoon. Ganun yan. Every victory, bawat tagumpay ay may kabayaran. Ang kaligtasan natin walang bayad, ngunit yung tagumpay mo sa paglilingkod, may bayad yan. Niligtas tayo by grace, through faith. Naligtas tayo dahil sa biyaya, wala tayong ginawa. Biyaya yan. Pero kung gusto magtagumpay, ligtas ka na, mayroon kang gagawin. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Nandito ka na, niligtas ka na dahil sa biyaya, lahat tayo, hindi ka dapat. Wala tayong kaligtasan. Because dahil sa biyaya, tayo nandito niligtas. Pero nandito ka na, gusto mong tagumpay, kailangan mong gumawa. Amen? Ganun po yan. Yan po ang kaibahan sa banal na kasulatan. Kaya nga si David, lagi na nanalangin. Gabi, maga, tanghali. O, sino ba si David? Kilala man na si David, di ba? Si David, isang taong mahirap. Pinakamahirap ang kanyang angkan doon sa Bethlehem. Ang kanyang father sino ba yun? Si Jess o Jesse. Jess, iba Jess ang basa, iba Jesse. Pareho lang yun. Iba Jess. Yun ang father ni David. Sabi ni David, pinakamahirap ang kanilang angkan sa buong Israel. Pinakamahirap. Pero si David, bakit tinaas ng Diyos? Nanalangin sa umaga, evening, morning, gabi, umaga, at tanghali. Amen? Praise the Lord. Gusto mo magpalagumpay? Mahal, lahat ng tagumpay binigay sa atin. Pero kailangan mayroon kang gagawin. All the resources are provided by our Lord Jesus Christ. Lahat ng mga resources, provide ng Diyos. It's up to you. Gamitin mo yan. Pero kung hindi mo gagamitin yan, wala rin mangyayari. Wala rin. Ganon po yan ganon sa spiritual. Parang extension na yan. Yung outlet yan, saksakan ng kuryente. Di ba? May saksakan dyan. Kuryente. Nandyan yung power. Nandyan lang yan. Pero pag hindi mo isasaksak yung instrumento mo, hindi gagana yun. Ganun ang Diyos. Nandyan lahat. Kailangan, you have to connect to the Lord. Kumunik na ka sa Kanya. Amen? Paano? Sa paano paraan? Through sacrifices, through prayer, through fasting, through watching, pagpupuyat, pananalangin, yun ka, you will be connected to the power of God. Kung hindi mo gagawin yun, okay, Kristiyano ka pa rin, tagalangit ka pa rin, pero you are a powerless Christian. You cannot resist the devil. Di ba? Pag mayroong pipirsa sa'yo, mayroong mananakot sa'yo, may lulusob sa'yo, you cannot rebuke them. Why? You are a prayerless Christian. You do not fast. You do not pray. You do not sacrifice. Hindi mo kaya rebukein. Pero pag katulad mo ng pastor, lagi na nalangin, lagi nagpupuyat, no devil can overcome. You can overcome the devil, and the devil cannot overcome you. Why? Because you have all the power. Ganun po yan. Kaya, nanalangin si David, umaga, gabi, tanghali. So ano ba ang prayer? Ayan, yan ang tanong natin. Palit-ulit na natin ito para, lalo na sa mga webcast viewers, the first time nakatune in kayo, what is prayer? Kailangan maintindihan natin. Ano ba yung prayer? Kahit mga Kristiyano, minsan nakakalimutan natin, ano ba talaga yung prayer? Akala natin yung nahingi tayo, prayer na. That is just another part of prayer. Those are just part of prayer. You know, you are asking, nanghingi ka,
bahagi lamang ng prayer. Ano ba yung prayer talaga? Ano yung buong prayer? Pag naintindihan natin yung prayer, ang mga prayer natin, madaling mapakinggan ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan po yung prayer. Matthew chapter 6, verse 9 up to 13. Pakibasa. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 6, talata ay 9 hanggang 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin nagpapatawad sa mga utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So dito nakita natin, ito pala yung pattern ng prayer. How you pray. Paano ka manalangin? Ito po yung pattern. Paano manalangin? Our Father, which is in heaven, hallowed be thy name. Yun ang pinakauna ng prayer. Our Father, which is in heaven, hallowed be. Sa Tagalog, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ang unang bahagi po ng prayer ay pagsamba sa ating mga Panginoon. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Sa Biblia, ano ang pagsamba na kinalulugaan ng Diyos? Yung sumasamba ka, umaawit ka, mumapalakpak ka, sumasayaw ka sa mahal na Panginoon. Yan po yung pagsamba. You're glorifying the Lord. Yan ang pinakamataas na uri ng pagsamba. You're singing to the Lord. Yan po yan. Kaya unang bahagi ng prayer ay pagsamba. Verse 10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Dapat pag nanalangin ka, isama mo yung kingdom of God. Sabi doon, Thy kingdom come. Tayo. Minsan, ang prayer ng mga ibang Kristiyano, hindi sinasama yung thy kingdom come. Your kingdom come. Nawa ang kaharian mo ay dumating. Minsan nakalimutan natin yung kingdom eh. Masyado tayo nakapokus sa sarili natin mga problema. We forgot the kingdom. Pag sinabing kingdom, in our time, sa ating panahon, the church age, in our kingdom, sa ating panahon, ang kingdom po ay walang iba kundi yung church of God. This is the kingdom of God. Yung church of God, yung kalipunan ng mga Kristyano, ang tawag mo dyan sa Biblia, kingdom of God. Thy kingdom come. Dapat, mayroon tayong malasakit sa kingdom. Isa sa sekreto para pagpalain ka, ipag-pray mo ang kingdom. Ibig sabihin, ang church na lumaganap, ang church na lumago, ang church ay pagpalain. Amen? Yung iba, marami kasi na pinagpapala, hindi lamang nila pinalalangin ng church, nagbibigay pa sila sa church. Malakpakan natin malapay noon. Amen? The kingdom, the church of God is the kingdom of God on earth. Yan po ang tanda natin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang iyong kalooban, thy will be done on earth. Ang iyong kalooban sa langit ay nawa maganap sa lupa. Yan ang prayer, ha? Una, sambahin mo ang Diyos, umawit ka, magpuri ka, magpatotoo ka. These are worship to the Lord. Then, pag nalalangin ka, ihuli mo ang sarili mo, katulad na binabasa natin. Unahin mo muna yung kingdom. Sana marami maligtas. Sana dumating ang kingdom. Nandito ng kingdom in our time, ang ating prayer. Sana lumago ang kingdom. Sana marami pang maligtas. Are you praying for the kingdom? Or are you just praying for yourself alone? Pinagpala tayo, tinuruan tayo ng mga pastor. Kaya tayo nagpa-fasting, we pray. Bakit? Para kabahagi tayo sa kingdom. Para yung mga tao ma-convert. Para yung mga tao gumaling sa masakit. We pray and fast. Yung dadalo kayo dito, lagi kayo nagpupuri, nagbibigay kayo. You are part of the kingdom.
Amen? Mararating ba yung iba't ibang mga bansa? Mararating ba ng Ebanghelyo kung ang mga Kristiyano hindi po naging bahagi sa kingdom? Naging bahagi kayo. Yung inyong pagtulong, your support, your finances, your financial support is instrumental to the spreading of the gospel of Jesus Christ. So you are part of the growth of the kingdom. Amen? Kaya, mahalaga yan. Pag, yan ang prayer mo, laging in kingdom, laging ang church, mahalaga sa yung church, mahalaga yung pagmamahal mo sa church, lagi nandyan, you support the church. Ang prayer mo, madali pakinggan ang Diyos. Yun kasi sinabi, ito kayo, itong klase ang panalangin, itong gawin ninyo. Sabi naman na Pedro. Verse 9, after this manner, therefore, pray. You pray. Ganito ang inyong pananalangin. Sumamba ka, magpuri ka. Yan naman, yan ang tinuro sa atin mga pastor. At yan ay katotohanan. Sa mga nag-aral sa Bible College, hindi masama mag-aral sa Bible Colleges. Pero kung doon ka lang asa, kulang yan. Dito, ang nagturo sa mga pastor, Holy Spirit mismo. Amen? Diba sa praise the Lord? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nawa, mangyari sa lupa kung ano sa langit. Yan ang prayer natin. Thy will be done on earth as it is in heaven. Nawa, maganap ang kalooban mo sa langit. Ang kalooban sa lupa, maganap katulad sa langit. Ano ba ang mga ginagawa sa langit? Ano ba ang nangyayari sa langit? Ano bang ginagawa ng mga tao sa langit? Anong ginagawa? Basahin mo yung Biblia, nagpopore araw at gabi. Malinaw yan. Lahat ng mga tao sa Biblia, walang tigil sa pagpopore araw at gabi. Hallelujah! Amen! Kaya ang kingdom of God dito, dapat nagpopore araw at gabi. Sabi ng Biblia, your will be done on earth as it is in heaven. Maganap daw ang kalooban mo sa lupa, gaya naman sa langit. Sa langit, mayroon ba nag-aaway? Mayroon ba? Wala. Dapat sa kingdom of God sa earth, wala na nag-aaway. Malapahan natin, malapahan no? Hallelujah, amen? Kaso, yung kingdom of God, yung church of God sa lupa is under process. Nasa proseso. Kaya hindi maiwasan, may nag-aaway. Pero pag lumalago at lumalago, unti-unti kang nababago. Marunong ka na magpasensya. Di ba? Amen? Karamihan mo siya nag-away, karamihan yung gawain ng mga baby Christian yan. Di ba mga bata, di ba? Mga bata. Mga bata, lalo mamaya, nagsasabunutan na eh. Laro na laro, may away. Yung mga bata kasi. Ganun din sa spiritual. Yung mga lagi nag-away, kadalasan, yung mga baby in Christ. Pero sa inyo, sa atin na lumago na, marunong na tayo, di bali na grabyado ako, di bali na, mali ako, kahit tama ako, okay lang! Kasi lumago ka na sa spiritual. Amen? Ganun po yan. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kaharian mo nawa ay mangyari sa lupa, gaya naman sa langit. Kaya hindi nagkamali, pinagpala tayo. Lagi tayo nagpupure, araw at gabi, gawain nagpupure. Bakit? Iyon kasi, yung trabaho ng mga tao sa langit. You will be done on earth as it is in heaven. Panghuli lang yung sa sarili. Panghuli lang sarili, oh. Ang una, puro kingdom, puro sa church. Basta Kristiyano ka, yung iyong malasakit, laging sa church, madali ang pagpapala sa'yo. Ang dami ko nakilalang mga Christian, kahit sa probinsya kami. Yun pa yung mga hindi natatapat, yun pa maraming punak. Naranasan namin. Yung mga hindi pa nagtatapat, yun pa maraming punak. Sabi, saan ba napunta yung binibigay ko? Akala mo may binibigay. Yung mga nagbibigay talaga, wala tahimik. Yung mga wala binibigay, yun pa maingay. Hindi, pa experience ha. Pero nakita ko, yung mga hindi natatapat, naku po, walang kaasa-asenso kailang buhay.
Ako kitang-kita niya for how many years. Pero yung mga talagang kingdom, palagi may malasakit, hindi po nawawalan. Laging pinagpapala natin. Mawalan man, sandaling panahon lang. Trials lang. Tinutuwid lang marahil. Pero, pinagpapala talaga. Tuloy-tuloy, pinagpapala ng ating mga. Yan, panghuli lang ang sarili, give us this day our daily bread. Bigyan mo kami sa araw na ito ang aming kakainin. Naku, ayaw ng Diyos na nag-iipon ka. Ayaw. Hingin mo na yung kakainin mo lang Ha? Pero pinagpala na natin rito. Ang dami dito. Kahit buong barangay, kaya pakainin sa dami ng pagpapala. Malapay natin, malapay. Amen ba? Pero sabi na Pinoon, sabi nito, give us this day our daily bread. Ayaw ng Diyos na mag-impo ka ng kayamanan. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan. Kung mayroon ka kayamanan, kung binigyan ka, gamitin mo for the kingdom. Malapay natin, malapay no. Amen? Ang tanong, mawawalan ka ba? Ang Diyos, very wise. Malino sa Biblia, napakatalino. Siya lahat na may-ari. Kung ang puso mo for the kingdom, lalo ka naman habulin na maraming pagpapala. We have much to understand. We have to realize the wisdom of God. Ang Diyos nanunubok lang. If you're willing to follow, you're willing to suffer, you're willing to suffer, what? Handa ka mawalan because you want to follow Him. Sa una lang yan, susubukan ka. Sa una, pero sa bandang huli, ikaw ang maraming pagpapala. Yan po ang hindi naintindihan ng maraming mga tao. Iba dito, may taga-usig tayo. Ayaw ko dyan sa inyo. Lagi kayo nagbibigay. Nandiyan, lagi kayo nagsamba. Hindi naman nabuhay yung mga kapatiran nyo dyan. Kung marami ang taga-usig ganyan. Pero tingnan mo yung nagsasalita ng ganon, naghikaho sila. Pero dito mga Kristiyano, kabagan, pinagpapala ng ating malapayan. Malinaw kasi sa Biblia Kung ang buhay mo para sa Diyos, hindi Kanya pababayaan. Unahin mo ang Kanyang kaharian, kaya katwiran, and all these things shall be added unto you. Malinaw? Huwag kang magalala. Mayroon iba mga Kristiyano. Wala lang inisip. Liguso sa kaliwa, liguso sa kanan, liguso sa harap, liguso sa likod. Wala na tayo manalangin. Hindi mo sinabi natin, wala ka na magliguso. Wala tayong sinasabing ganyan. Ang sabi ni Pablo, ang huwag magtrabaho, huwag kumain. Di ba? I-balance natin ang katotohanan. We have got to balance the truth. Di ba? Wala. Puro trabaho, puro liguso na lang. Wala na time magsamba. Nagsamba dito, nandito ka, pero ang utak nasa negosyo. Kailangan may time ka, una sa Diyos, then pati negosyo mo, pagpapalain ng ating mga. Ganon yan. Ganon sabihin, hindi bawal maghanap buhay. Maghanap buhay ka talaga. Pero, ang pinakauna sa'yo, yung gawain ng ating mga. Yan po ang sekreto. Mabasahin mo. You study the geography of the kings, the man of God, the men of God, the prophets, yung mga pinagpala ni Diyos sa Biblia, sina David, sina Hezekiah, sina Solomon. Nandyan. Pag-aralan ang buhay nila. Study their life, their lifestyle. How they follow how they serve the Lord. Pag-aralan mo, basahin mo. Wala naman sila pakialam sa buhay dito Ang pinapakialaman nila, yung utos ng Diyos. Yan ang kanilang pinakaalaman. Pero bakit ang yayaman nila? Ganun ang Diyos Ganun siya. Pag para ka sa Kanya, bahala sa sa'yo. Panapahan natin, malapay no. Pero ibig sabihin na, huwag ka na magtrabaho. Depende yan sa calling mo. Kung tinawag ka ng Diyos, mag-full time ka. Pero kung tinawag ka ng Diyos, magtrabaho, unahin mo yung kingdom. Huwag mong kalimutan yung kingdom. Amen? Panghuli lang sarili give us this day our daily bread. Yung mga material kailangan natin, panghuli lang hinihingi. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Kailangan magmarunong tayo mangin ng tawad. Amen? Yung mga tao kasi, puro laging tama. Ayot mo na pagkakamali.
Hindi ako pwede mahingi ng tawad. Ako'y ordained preacher. OP ka ba? O out of place ka? Anong klase ang meaning ng OP mo? Ordained preacher o out of place? OP ako! Kailangan sa akin ka man. Hindi ako pwede magpakumbaba sa'yo. Ako'y OP. Baka matalo ko pa ni Barrier Oping. Porque ba OP ka na? Ikaw na astig ka na? Hindi ganyan. Yung mga inisip na mataas, yun ang lagong mababa dapat sa harapan ng Diyos. Yun sabi ko. Diba? Pag nasa taas na posisyon, wala na. Hindi na pwedeng turuan. Hindi na pwedeng, wala nang suggestion. Ayaw ka na suggest. Ako ang bahala. Ako lahat. Ay, ikaw na nga yan. Sige, ikaw na. Pero paano yon? Hindi ganyan. Ang mga pastor, ang ating model sa paglilingkod sa mga Pilipino. Mga Pilinsos, ating mga pastor, number 1 model. Mga pastor, grabe na ang tagumpay ng gawain. Grabe na. Pag nang meeting, nandun kami. Grabe na, ang daming kapatiran. Ang daming mala. Ano tingin niyo sa gawain? Ano masasabi niyo? May meron kayo suggest? Mga pastor na yan. Ano may suggest niyo? Tindi ng humility natin mga pastor. Tindi. Ano masasuggest niyo? Meron nga pumunta doon na pastor daw siya, pumunta doon. Mga pastor, pag nangaral po kayo, huwag kayong magsisigaw. Bakit tinuruan pa? Mga pastor, wala. Ibang pastor pa yan, makapagalitan. Bumunta nga sa pastor, nandun kami. Huwag po kayo masyado matapang, mga pastor. Kailang pag-ibig ng pangaral nyo. Paano payo pa? Huwag kayong matapang masyado. Pag alis, mga pastor din sumagot, ngumiti lang. Grabe yung humility. Pag alis, mga pastor, dinawag kami. Tira mo yung pastor, umisita sa atin, tinuturuan tayo. Tawa na pastor. Grabe yung humility. Sabi, nagbiro lang ng pastor, tanongin nyo ilang member niya. Kung sino ang tama. Kung pinula na yung pastor, malista. Sabi namin, 20. Tawa na. Ito libo-libo, tuturuan mo. Pero dahil wala pastor sa humility, pinabayaan na mag-suggest. Bakit? Ganon ang mga nasa tugatog. Yun ang malago sa spiritual. Amen? Marunong umunawa. Di ba? Hindi pwede pag, ganito na ako. Sabi ba, ganito na ako. Hindi na ako pwede magsalita. Hindi na kayo pwede hindi na kayo pwede mag-suggest. Hindi na. Ako lahat ang masusunod. Hindi ganyan ating mga pastor. Mga pastor, he accepts suggestions. Amen? Kasi sa Biblia, mga hari, may mga counselor, may mga counselor pa sila eh. Humingi pa ng payo sa kanilang mga counselor. Bakit? Iniisip nila, they're still human. Kahit gaano pa nila ka tagumpay, matindi, kaya nga sila tinagtagumpay ng Diyos, matindi rin ang kanilang humility. Amen ba? Namahal? Patawarin mo kami sa aming sa Tagalog, utang eh. Mga sala kasi sa iba yan, mga utang. Pag nagkasala pala tayo, may utang tayo. Pag nagkakasala tayo, mayroon tayo utang sa malapay. Gaya naman ng patawad namin sa mga nagkautang sa amin. And lead us not into temptation. Huwag mo kami ipahintulot sa mga tukso at alayo mo kami sa lahat ng masama. Yan po yung elements of prayer. Yan po elements of prayer. Adoration, confession, kayo ng tawad, pagpapasalamat, then supplication. Amen? Namahal? Kaya, Mark chapter 1, verse 35, pakibasa. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 1, ang talata po ay 35. At nagbangon siya na madaling araw na malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang, at dooy nanalangin. Palakpakan natin, malapay no? Amen? Malayo para, and in the morning, rise up a great while before day. Madaling araw ito, tinutukoy. Bumangon siya na maaga, bago pa magbukang liwayway. Yan ang madaling araw. Yan ang ating malapin, no? And in the morning, rising up a great while before day. Madaling araw, he went out, siya lumabas,
nagpunta sa isang liblib na lugar at nanalangin. Huwag tayo maniwala sa nagsasabi, huwag kayo manalangin sa madaling araw kasi malakas ang demonyo. Do not believe them. Those are unbiblical statements. Yan po yung mga hindi biblical. Ang meron sa Kristo mismo, nanalangin, madaling araw. Malapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Pinagsabi ng ganyan, siguro matakaw sa tulog yan. Kasi pag may nanalangin, nadi-istorbo siya. Kaya sinasabi niya, huwag kayo manalangin. Siguro, ayaw na ma-disturb. Di ba? Ayaw ma-disturb. Ang iba naman, tuwang-tuwa pag mayroon nagpupuyat sa pananalangin. Amen ba? Yun naman? Yan, malinaw yan. Si Jacob po nanalangin, magdamag. Yan, Genesis 32 verse 24 up to 28. Si Jacob po nanalangin po, magdamag. Yung mga tao na grabe pagpapala sa Biblia, pag nanalangin, mahabang manalangin talaga. Napakahaba na manalangin. Ito si Jacob, magdamag. Para lang manghingi sa malapayno ng pagpapala. Genesis 32 verse 24 up to 28. Genesis Kapitulo po 32, ang talata po ay 24 hanggang 28. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Malapakan natin, Panginoon. Kung babasahin mo lahat ng mga kasamang talata yan, kaya pinagpala si Jacob dahil siya po'y nagsumikap. Mula gabi hanggang umaga, hindi na tinangtanan ang ating Panginoon. Yeah? Matindi ang kapangyarihan yung nagpupuyat ka sa pananalangin. Matindi ang power niyan, na mahal. Yan po'y pinakita ng ating Pastor. Nakita namin, kami, witness kami. Dahil kasama na ating Pastor po, dekada kasama namin sa pastoral house. Yun pala ang sekreto. Tagumpay, power, laging nakipag-ugnay sa Panginoon. Kaunti lang ang tulog, laging nagpupuyat. Ito si Jacob, oh. Nakipagbuno sa anghel. Tao binanggit, pero sa ibang talata, anghel. Sa ibang talata, umalabas, Diyos na nag-anyong anghel. Okay. Ang unang basa, nakipagbuno si Jacob sa tao. Basahin mo sa ibang talata, sa anghel. Basahin mo sa ibang talata, sa Diyos na nag-anyong anghel. Kaya, sabi ko yung salita, yung kabunuan ni Jacob, Diyos mismo. Bakit? Hindi siya nagpapapala. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Amen? Dapat ganun tayo manalangin. Huwag kang bumitiw hanggat hindi dumarating yung pagpapala sa iyo. Huwag mong bitawan. Iba na discourage, iba na lamig. Kasi hindi para dumarating. Hindi, lalo kang, ibig sabihin, huwag mong bitawan, lalo kang magpunyagi. Oh. Nung si Jacob ay hindi binibitawan yung anghel na Diyos na nag-ayo anghel, sabi ng anghel, bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Kasi hindi na binitawan, nakipagbuno siya doon sa putikan. Mula gabi hanggang umaga na, magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan, pakawalan mo na ako dahil nagbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako pinagpapala. Pinagpala ba si Jacob? Pinagpala ba? Nandiyan sa talata, ang tanong ng anghel, anong pangalan mo? Yan ang pagpapala. Anong pangalan mo? Jacob. Hindi na Jacob ang pangalan mo. Israel na. Yun ang pagpapala. Tinugon siya. Amen? Pag sinabing Jacob, magulo,
mandaraya, maraming problema. Pag sinabing Israel, Diyos na nagtagumpay, tao na nagtagumpay. Yan ang meaning. Jacob, mandaraya, supplanter, duwag, takbo dito, takbo doon. Hindi ka na Jacob, ikaw na ay Israel. Pag sinabi Israel, prinsipe ng Diyos, nagtagumpay. Bakit? Bakit siya nagtagumpay? Siya'y nagpumilit, nagsumikap, nagpuyat, nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung Jacob, pinalitan. Yung kalungkutan, pinalitan kaligayahan. Yung kahirapan, pinalitan pagpapala. Yung karamdaman, pinagaling ng Diyos. Bakit? Nagsumikap ka. Wala ka na sa dati mo. Pinalitan ka na ng ating mahal na Panginoon. Yan po nangyari kay Jacob. You are no longer Jacob. You are Israel. Kilala natin si Jacob, di ba? Pag may problema, tumatakbo. Daya dito, daya doon, magsinungaling. Pero nung siya nagnalangin, nabago ang kanyang buhay. Pinalitan ng Diyos. What a lesson for us. Gusto mo mabago ang sitwasyon ng buhay mo? Pray to the Lord. Kung kailangan mo manalangin ng hindi natutulog, gawin mo. Kung kailangan manalangin ng konti lang tulog mo, gawin mo. Magugulat ka. Dahil yan po nasa Biblia lahat. Akala mo malulugi ka dahil pagod ka. Hindi. Lalo kang bibigyan ng lakas. Puri natin mga Pinoon habang tayo po yung maawit. Hallelujah. Praise the Lord. Nasa huling panahon na po tayo na mahal. Ang inasahan naman na Pinoon sa atin, lagi tayong mainit na nilingkod sa mga Pinoon. Sacrifice of praise. Sakripisyo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Because we are in the end times. You need Jesus. O wala man na Panginoon, wala po tayo. Bababa ang power ng mga Panginoon if you are humble. Ibig sabihin, hindi ka masa sa sarili mo. Lagi ka nananalangin araw at gabi. Bakit? Wala kang kakayahan. Umaasa ka lang sa mahal na Panginoon. You need Jesus. Mama tayo. I give you Jesus, Tagalog. Habang tayo mawit, ito mga biggest viewers natin, sumabay po kayo na mahal sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Jesus. Yes, hallelujah. Kung ikaw ay
Pupuri tayo sa Diyos. Magsisisi tayo. Tao lang tayo, nagkakamali tayo. Kailangan natin magpakababa sa malapit. Lord, hallelujah. At kung ikaw ay nangangamba sa kinabukas ay nag-aalala, lumapit ka sa Kanya. At kung ikaw ay nanlalamig, unang pag-ibig mo'y pinagpalit sa kaunting kasiyahan. Alalahanin mo lahat ng kabutihan niya sa'yo. Iniligtas ang tulad mo, o kay buti ng Diyos. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang pag-asa, nag-isa kasagutan. Jesus lamang, laging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong itong puno ng kaguluhan. O si Jesus lamang, aking Diyos, siya iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang pag-asa, nag-isa kasagutan. Hallelujah. Si Jesus lamang, laging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong itong puno ng kaguluhan. Si Jesus lamang, aking Diyos, siya iyong kaibigan. Si Jesus lamang, aking Diyos, siya iyong kaibigan. Without love, we are nothing. Wala tayong pag-ibig sa Diyos sa kapwa, bali wala tayo. Ano ba? Hindi tayo nag-atake dito ng sino man. We love everybody. Wala tayong kaaway. Gusto natin magkakaisa ang lahat ng mga anak ng Diyos. Dapat walang maiiwan, hindi tayo maghiwa-hiwalay. We are one in the band of our love, of our Lord Jesus Christ. Kung may mga problema tayo, ayusin natin. Let us be humble. Dahil lahat tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Sabi natin mahal na Panginoon, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Peacemaker. Kahit na masakit para sa'yo, gawin mo para sa kapayapaan. Yan ang anak ng Diyos. Kahit masakit para sa iyo, para sa kapayapaan, gawin mo! Kahit na
na lahat ng kaloob na sa atin, ngunit tayo walang pag-ibig, sabi ng Banal Sulatan, baliwala. Like, love is the greatest gift of all. May malasakit ka sa kapwa mo. Hindi tayo nangatake dito ng kinuman. May sinasabi natin, para lahat tayo ay maging maayos sa harapan ng ating mga. We don't attack anybody. Yan ang sinasabi natin pala, Pastor. Pag may tunay kang pag-ibig, sabihin mo ang katotohanan, hindi dahil galit ka. Sinasabi, because you love everyone, you love Him. Tao lang kasi tayo. Nagkakamali tayo. Salamat kung may nagpaalala sa atin. Pasalamatan natin yan kung nagpaalala sa atin. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Hallelujah. Love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Ang pag-ibig hindi po nagagalak sa kalikuan, nagagalak sa katotohanan. Pag mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano, mangangaral yan, o sino Kristiyano man yan, ordinary Christian, lahat po yan, mahalaga sa harapan ng ating malapit. Lahat yan. Walang may iwan. Ayaw ng malapit may iwan. Lahat tayo, pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pero kailangan din natin magpaalalahanan sa isa't isa. Yan ang tunay na paglilingkod. Pero hindi tayo nagsisisi ng sinuman. Ang gusto ng Malapinon, we will be united. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kung marunong ka magpalampas ng mga bagay-bagay, papalain ka na lubusan natin, mga Panginoon. Marunong ka mag-unawa sa kapwa, lalo kang pagpapalain na ating mga Panginoon. Di ba na parang lugi tayo? Di ba na parang lugi ka? Alang-alang sa kabubuti ng gawain ng mga Panginoon. Gawin mo. Lalo kang itataas na ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh my Jesus, hallelujah. And of course, you have to respect anybody. Igalang natin ang mga naminuno. Suko natin mga pastor. Lahat po, magalangan sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng sulatan. We have respect, mutual respect to each other. Dahil anytime now, the trumpet will sound. Tutunog ang trumpeta. Ang makakasama, yung mga nagsisikap lamang sumunod sa kalooban natin. Medyo may kaunting sakripisyo ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ngunit ang kapalit, kaligayahan, buhay na wala hanggan. Hindi ka lugi, maglilingkod ka sa malapit. Itataas ka, magpapalay ka. Ito yung totoo natin, mga kapatid, beloved Pastor Brother Roger, kanina, Preto. Naglalakad, minamahal, walang pagkain, katakot-takot na hirap. Pero dahil nagpatuloy, sumunod, nagtsaga, nakita ba totoo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos! Hallelujah! Hindi po siya marunong tumanggi sa mga nagpupumilit. Basta lagi ka nagpupumilit, nagtutuloy ka maglingkod sa mga Pinoon, isang araw, itataas ka, pagpapalain ka ng ating mga Pinoon. Wala mga baguhan, tayo manalangin sa ating mga Pinoon. Anong kailangan ninyo? Naging mga webcast viewers, anong kailangan ninyo sa mga Pinoon? Walang posible sa Kanya. Sa Diyos na buhay. Mga cancer, kahit anong klase ng sakit, leukemia, diabetes, psoriasis, COVID, gagaling ka sa pangalan ng ating Marapin Jesus.
So, nang panalangin ng man of God, ating mga pastor, Evangelist Will Desai Almeida. Hindi po tayo dapat mag-alala na mahal. Patuloy lang po tayo magpakainit. Lagi tayong dumalo sa gawain ng mga Panginoon. Wala tayong dapat na paglala. Kaya ng Diyos lutasin ng problema natin. Hallelujah! 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 Hindi ko mapigilan umiyak pag naalala ko ang mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati, may mga sakit tayo. Kami, ang dami namin sakit. Mga anak ko, nagkasakit kami. Walang pag-asa. Dying po kami. Pero dahil buhay ang Diyos, tumugon sa manalangin. Nandito kami sa iyong harapan na mahal. So, nagdalangin natin, mahal na pastor. Nakaranas po tayo ng mga sakit na ako abang lingkod ninyo. Hindi makarapat-dapat, nakatayo sa inyong harapan. Wala pong pag-asa. Dying po ako sa matinding sakit. Matinding pagsubok dumating sa akin. Taon na binilang, hindi ako gumagaling. Pero ngayon, nakita nyo naman, pinagaling ako ng lubusan. Jesus great, the greatest healer, the greatest physician. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Basta nagsusumikap ka, hindi ka bibiguin. Hallelujah. Talaga ng pag-asa. Mayroong pag-asa sa harapan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Napakadakila na mga Panginoon. Napakabait na mga Panginoon. Hindi nagtatangi ng tao. Basta marunong ka tumanggap ng pagkakamali mo, marunong ka magsisi. Nandiyan ang ating manapinoon kasama mo araw at gabi. Hindi siya nagtatangi kahit sino. Basta sumasampalataya at lumalapit at nagpakumbaba sa kanila. Lahat ng mga sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo. Ninyo so nagdalahin ng pastor, maging webcast viewers sa kapatiran. Kung may sakit kayo, ilagay yung kamay sa ulo. May problema, tas dalawang kamay, manalangin tayo. Upo na kailangan masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Pinisus ng dalangin aming inagkalang mga pastor. Pagaling niyo po may sakit, mga kapatiran. Saan po ng mga webcast viewers, anong klase ng sakit, leukemia, TB, diabetes, COVID, cancer. Sa Panginoon Jesus, gumaling ka. Di mo yun ang cancer. Hallelujah. Bigyan ka ng lubusang kagalingan ng ating mga Panginoon. Dumaranas sa mga kahirapan. Pagpapalain ka sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang sinasaway, lahat kayo ng kaaway. Di mo ng cancer, leukemia, diabetes. Di mo ng COVID. Di mo ng kahirapan. Lumayas ka ngayon din. Panak ng Diyos. In Jesus' name. Di mo sickness is out. Sickness be healed. Be healed. In Jesus' name. Problem be solved. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sickness be healed. Demons of cancer. Cast out. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo inamahal? Naniwala ba kayo lutas ng problema ninyo? Tapos ang dalawang kamay, lahat ang naniwala na magaling ka na. Lahat ng panampalataya, nagagaling at pagpapalain. Tapos ang kamay. Tinanggap yun na, hinamahal. Tumigat at tulubis, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Uli natin mga Pinoon, God bless you so much. Hinamahal, tuloy-tuloy po ang ating live streaming, ating webcast, tuloy-tuloy po yan every Wednesday. Wednesday, 1 p.m. Minsan lumalampas sa oras. Kasi na-late na magsimula kanina. Minsan 5, minsan mabuti ng 6. Then, every Friday, overnight prayer natin, huwag pa kayo mabsent na mahal. Pag wala naman mabigat na dahilan, huwag pa kayo mabsent.
Dahil ito po pinakaligtas sa lugar. Kahit ano mangyari sa mundo, this is the safest place in the world. Pinakaligtas sa lugar. Kahit anong klase mangyari sa mundo ng mga kahirapan, problema, kaguluhan, nandito ka sa gawain, walang mangyayari masama sa'yo. At dito tayo kukunin naman ang Pinoon during the rapture, dito sa pagtitipon natin. Kaya itong ibigin natin na lubusan, yung ating pagsama-sama sa pananambahan naman. Every Friday, we pray natin 10 p.m. to 4 p.m. Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Purihan natin mga Pinoon. God bless you so much. Kung wala na po tayo announcement, tayo dumako na sa ating pansamantala paghiwalay. Ating beloved preacher, beloved Brother Ronnie Tan. Naman tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay sa ating panalangin. Tumayo na po tayo naman. Hallelujah. Purihan natin mga Pinoon. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Pinoon na Eloy. God bless you po sa ating beloved Ordained Preacher, Brother Asis. Tayo po mga minamalay magkaisang manalangin. O po mapagpahalan Diyos sa mabanal na makapangyarihan sa lahat. Sa unat dalangin ng Beloved Pastor, Wilde Serrado Almeida, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, mahal na Pinoon. Sa tagumpay, maging sa pinagpala mong banal na gawain. Natapos sa hapon ito, ng tagaliang kalakasan, magandang panahon na pinagkalubo sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa bawat tunay banal na gawain nilang isa't sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, maging sa buhay na patutuwa amin, napakinggan. Maging sa nagbigay para sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa awitin ng mga beloved choir, sa iyong matamis at banal na prinsya, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah, hallelujah. Bagit na ipinasalamatan ng salita ng buhay nila mga ral, nagsilbi kalakasan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, mag-isa mga episal lang panalangin, mahal. Ang kalakasan, kalusugan na aming beloved pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. Mag-isa aming pagsamtalang pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo po ang bait sa amin, para tingin mo kami sa aming tahan na ligtas sa Hallelujah. Itong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord.